Ilang araw nang dinadagsa ang mga pampublikong ospital sa Metro Manila ng mga nagpapabakuna kontra rabies. Dahil mainit na usapin yan online, nais amyandahan ng ilang mababatas ang Anti-Rabies Act. May unang balita, si Oscar Oida. Bunsod umano ng takot sa mga rabies-related death na kalat ngayon sa social media. Dagsa pa rin ang mga nais magpabakuna sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Nakalmot po ng pusa. Alaga ko po, natapakan ko po kasi yung buntot. Kaya po ako nakalmot. Napanood ko kasi yung hindi nagpa-second dose. Oo, kaya natakot ho ako. Tiyaga lang ho talaga. Kasi dito kasi libre. Usual naming mga pasyenteng nakikita, sir, nung normal na mga araw is around 800 to 1,200 patients in a day. Pero nung nagsimula yung mga kwento ng rabies-related deaths sa ating community, nagsimula nung isang linggo, nakatanggap kami ng hindi bababa sa 2,000 pasyente sa loob ng isang araw. Dagsari ng mga nagtitiyagang pumila para magpabakuna sa Caloocan. Ayon sa kanilang City Health Office, umaabot ng 220 kada araw ang nagpapabakuna sa kanilang 8 animal bite and treatment center sa lungsod. Nakalmot po yung anak ko noong Huwebes po ng gabi. Alaga ng kapitbahay. Pero hindi lahat ng pumipila agad na babakunahan. Wala na daw pong islan. Balik na daw po ng umaga. Maaga pa. 35 lang daw po kinukuha sa isang araw. Sa ngayon kasi, ayon sa Caloocan Health Office, nasa alarming level na ang kanilang supply. Posibleng sa isang buwan, maubusan na sila. Sa ngayon kasi, paubos na yung aming mga stock, no? Pero may nakaumong naman kami na request kasi binibid pa yan before bidding. May request na kami, letter of request na kami sa GSD for another round of delivery ng vaccine. Pagtitiyak naman nila, makakakumpleto ng dose yung mga nasimulan ng mabakunahan. Meron ng nakatabi na para doon sa particular na tao niya para ma-receive niya yung full dose niya. Kasunod naman ay ulat na namatay dahil sa rabies at mga naungkat na problema sa anti-rabies programs ng gobyerno. Nais repasuhin at amyendahan ng mga mambabatas ang Anti-Rabies Act. Lumabas halimbawa na ang BAI o Bureau of Animal Industry hindi nabigyan ng pondo para sa bakuna kontra rabies noong 2022, 2023 at 2024. Noong last year po, na-alarm kami 2024 kasi tumataas ang case ng rabies. Kaya nag-realign po kami ng budget para makabili lang po ng rabies vaccine na makatulong po. Sa taya ng BAI, may 28 milyong aso at pusa sa Pilipinas. 70% niyan ang kailangang bakunahan para magkaroon ng herd immunity. Ang problema, 14% lang ang kayang bakunahan ng BAI ngayong taon dahil hindi pa rin daw sapat ang inilaan sa kanilang pondo na hindi pa nila nakukuha dahil inabutan ng election ban. Sabi ng Department of Budget and Management, hati sa gastos sa pagbabakuna ng mga hayop ang national at local governments. Kaya kinakalampag ngayon ang mga LGU. NCR has no agriculture, has no livestock, has no crop. Shouldn't the money be used for anti-rabies? Ang Metro Manila Council bukas daw pag-usapan kasama ng mga mayor sa NCR ang posibleng paglalaan ng pondo ng mga LGU para sa anti-rabies vaccine. Opo, ang DOH ay naglalaan po ng bakuna para sa mga local government units pero mahalaga po na maglaan din tayo ng sariling pondo natin. Ang isa pang problema ayon sa grupong Biyaya Animal Care, hindi basta makakapagbakuna ang lahat ng LGU. Mahigit 200 munisipyo raw kasi sa bansa ang walang sariling veterinaryo. Our proposal is not just bakuna, it has to be complementary with a spay and neuter program. We will have to revisit the Anti-Rabies Act, and of course we would want the participation of the local government units and DILG. Ang mga senador naman, pinatataasan sa PhilHealth ang coverage nito sa rabies na sa ngayon ay nasa mahigit 5,000 piso. Ito ang unang balita, Oscar Oida para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na
sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.